Sinabi sa iyo na healthy ang mga nuts, pero narito ang nakakagulat na katotohanan na bihirang sabihin ng direkta. Paglampas ng edad na 60 ang ilan sa pinakasikat na knuts sa kusina, mo ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong erections. Nagpapataas ng iyong blood pressure, nagpapalabon ng iyong memorya at tahimik na nakakapinsala sa iyong mga bato. At mas nakakalala pa, karami sa mga nakatatanda ay kinakain ito araw-araw. Iniisip na may ginagawa silang mabuti para sa kanilang katawan. Ako si Dr. Mohitara, mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga lalaki at babaeng nasa mas nakatatandang edad upang maibalik ang kanilang enerhiya, linaw ng isipan at maging ang kanilang sigla sa kwarto. At paulit-ulit kong nakita kung paano kayang ibalik ng tamang pagkain ang buhay habang ang maling mga pagkain ay dahan-dahang kumukuha nito ng hindi mo namamalayan. Paano kung sabihin ko sa iyo na may 4 na particular na nuts na kayang suportahan ang sirkulasyon, palakasin ang brain function, i-balance ang blood sugar at tulungan ka pang makatulog ng mas maayos. At beon pa man, halos walang taong nampa 60 ang regular na kumakain ng mga ito. Kasabay nito, may 4 din na ipinapakita bilang healthy pero tahimik na nagdudulot ng inflammation, nakikialam sa epekto ng iyong mga gamot, at inilalagay sa panganib ang iyong puso. Karapat-dapat mong malaman ang pagkakaiba. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng 8. Ang 4 na dapat mong piliin, araw-araw at ang 4 na hindi mo na dapat kainin kailanman. Malinaw, batay sa ensya at nakaangkop lalo na para sa iyong katawan, matapos ang edad na 60 at sa bandang huli ibubunyag ko ang isang knut na particular na mapanganib. Ang pinakadelikado sa lahat na naiugnay sa pagkawala ng memorya at kahit pinsala sa atay at maaaring nasa pantry mo na ngayon mismo. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang health lessons na sadyang ginawa para sa mga katulad mong nasa mas naatatandang edad. At kung may tama sa iyo ang mensaheng ito, i-type ang number 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano pa kita mas matutulungan para sa iyong kalusugan at kapakanan. Sige, magsimula na tayo sa 4 na makapangyarihang nuts na dapat mong kainin araw-araw. Hindi lang ito simpleng merienda, isa itong natural na gamot para sa iyong puso, utak, enerhiya at kahit sa iyong performance sa kwarto. Tingnan natin ang mas malapitan ng bawat isa at kung bakit mas mahalaga sila ngayon kaysa dati, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Una, Brazil. Nuts ang tagapagpalakas ng iyong thyroid at testosterone. Naalala ko pa ang isa kong pasyente, isang retiradong bumbero na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Tawagin na lang natin siyang Jack. Dumating siya sa akin na pagod, malabo ang pag-iisip at frustrado sa kanyang mababang enerhiya at humihinang performance. Niya ang lahat mga powder, pills, diets pero wala talagang nakapagbalik ng siglang dati niyang nararamdaman. Nagpatakbo kami ng kumpletong laboratory tests at ang nakita namin ay hindi na bago sa akin. Napakababa ng kanyang selenium level. Isang trace mineral na kadalasang hindi naiisip ng karamihan sa mga lalaking lampas, 60 pero napakalaki ng papel sa kung paano tayo nakakaramdam, nag-iisip at gumagana. Dito nagiging interesante ang lahat. Sinabihan ko si Jack na gawin ang isang simpleng bagay, kumain ng isang Brazil na bawat araw. Isa lang, walang reseta. Walang komplikadong plano. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa aking klinika. Iba na ang itsura niya. Mas may kulay ang kanyang mukha. Mas malinaw ang kanyang mga mata. At numiti siya sabay sabing, "Doc, hindi ko alam kung anong merong sa nut na yon pero pakiramdam ko buhay. Nabuhay ako ulit." Yan ang kapangyarihan ng Brazil nuts. Ang kahangahangang kunut na ito ang pinakamayamang natural na pinagkukunan ng selenium sa buong mundo. Isang piraso pa lang, higit 130% na ng iyong daily requirement ang naibibigay. At hindi tulad ng synthetic supplements, yung selenium sa Brazil nuts ay nakatali sa organic compounds, kaya mas madali itong maabsorb at magamit ng tumatandang katawan. Napakahalaga ng selenium para sa pag-activate ng thyroid, hormones na siyang kumukontrol sa metabolism, energy levels, mood at memorya. Habang tayo'y tumatanda, bumabagal ang thyroid function. Nagiging sanhi ng pagkapagod, malamig na pakiramdam sa kamay, pagdagdag ng timbang, at pagkawala ng dating sigla. Ngunit sinusuportahan ng selenium ang prosesong ito mula sa loob palabas. At hindi lang yon,
Mahalaga rin ang selenium sa produksyon ng testosterone, isang bagay na hindi gaanong napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang mababang testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa libido. Apektado rin ang lakas, tulog, motibasyon at maging ang kakayahang manatiling mentally sharp. Tahimik na sinusuportahan ng Brazil nuts ang kakayahan ng katawan na gumawa at mag-balance ng mahalagang hormone na ito, natural at ligtas. Pero ang talagang nagpapatingkad sa nut na ito ay kung paano nito pinoprotektahan ang iyong mga nerves. Ang healthy fats sa Brazil nuts ay tumutulong sa pagpapanatili ng myelin sheath, ang protective layer sa paligid ng iyong nerves na nagpapanatiling mabilis ang reflexes at maayos ang galaw. Kapag ito'y nasira, bumabagal ang galaw, pag-iisip at koneksyon sa sariling katawan. Ang pagpapanatiling buo ng myelin ay isa sa pinakamahalagang bagay habang tumatanda at direktang sinusuportahan ito ng Brazil nuts. Ngunit palagi kong paalala sa aking mga pasyente, hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Ang sobrang selenium ay maaaring maging toxic sa paglipas ng panahon. Kaya inirerekomenda ko na 1 hanggang 2 Brazil nuts lamang bawat araw. Itago ang mga ito sa refrigerator. Mas mainam kung nasa shell pa at muyain ng mabuti. Isang maliit na ritual pero napakalaki ng balik. Hindi mo kailangan ng bote ng pills. Kailangan mo lang ang karunungan ng kalikasan at ang disiplina na gamitin. Ito tulad ng ginawa ni Jack. At kung ang isang maliit na knut ay kayang gisingin ang iyong thyroid, pasiglahin ang testosterone at protektahan ang iyong nerves, isipin mo na lang kung ano pa ang mangyayari kapag idinagdag mo ang susunod na sa iyong araw-araw na routine. Ito ang tinatawag kong tahimik na tagapagbantay ng iyong mga buto at utak. Ngunit karamihan sa mga nakatatanda ay hindi man lang alam kung ano ang kanilang nawawala. Pag-usapan natin ito ngayon. 2, almonds ang tagapagtanggol ng iyong buto at utak. May kakaibang aliw sa pagkain ng almonds, marahil dahil sa pamilyar nitong lutong o sa banayad na tamis na naiiwan sa bawat kagat. Para sa akin, nagpapaalala ang almonds ng aking ama. Tuwing umaga, walang palya, uupo siya sa tabi ng bintana, may hawak na mainit na taa at isang maliit na mangkok ng hilaw na almonds. Hindi siya pumapalya kahit isang araw. Sinasabi niya noon, ang maliliit na bagay na ito ang nagpapanatili sa akin na matalas ang isip anak. Noong mga panahong yon, hindi ko pa lubos na naunawaan ang siyensya sa likod nito. Pero ngayon, matapos ang ilang dekada sa larangan ng medisina at pag-aaral ng pagtanda, alam kong tama siya. Yung almond ay isa sa mga pinakahindi napapansin ngunit napakalakas nakakampi sa kalusugan ng mga nakatatanda. Hindi lang sila simpleng merienda, isa silang pang-araw-araw na depensa para sa 2 sa pinakamahinang bahagi ng tumatandang katawan, ang iyong mga buto at ang iyong utak. Simulan natin sa iyong mga buto. Pagkatapos ng edad na 60, lalo na kapag lampas na sa 65, mabilis nang bumababa ang bone density. Mas nagiging delikado ang pagkahulog. Mas mabagal gumaling ang mga bali at kahit simpleng pagkakamali sa hakbang ay maaaring humantong sa ilang buwang paggaling. Ang mga almond ay mayaman sa calcium, halos 100 mg sa isang kapat na tasa. Pero ang tunay na nagpapatingkad sa kanila ay ang magnesium. Ang magnesium ay parang traffic controller. Tinutulungan nitong ilipat ang calcium papunta sa iyong mga buto kung saan ito. Dapat sa halip na hayaang mamuo ito sa iyong mga ugat. Ang kombinasyong ito ng calcium at magnesium ay bihira sa iisang pagkain pero ibinibigay ito ng mga almond. Ngayon pag-usapan naman natin ang iyong utak. Taon-taon, mas marami akong nakikitang pasyente na mas natatakot sa pagkawala ng alaala kaysa sa sakit sa puso at may magandang dahilan. Ang Alzheimer's, dementia at brain fog ay hindi lang basta nagnanakaw ng iyong mga alaala. Inaalis din nila ang iyong kasarinlan. Ngunit ang mga almond ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidants lalo na kapag kinakain mo sila kasama ang balat. Ang flavonoid sa manipis na kayumangging balat na yon ay nakikipagtulungan sa bitamina upang labanan ang oxidative stress na sumisira sa mga mas malaki ang papel ng digestion kaysa sa inaakala ng karamihan. Madalas kong irekomenda ang 15 hanggang 20 almond bawat araw. Hilaw o dry roasted, walang asin at laging nguyain ng mabuti. Lalo na para sa mga nakatatanda na may problema sa ngipin o hirap lumunok. Mahalaga ang hakbang na ito. Dahan-dahan lang, gawin itong isang mindful na gawain. Sinasabi ko sa aking mga pasyente, hindi ka lang kumakain ng mani. Namumuhunan ka sa iyong hinaharap, sa iyong kakayahang kumilos.
sa linaw ng iyong isip at sa iyong dignidad. Ang mga almond ay tahimik mong tagapagtanggol. At kapag ginawa mo silang bahagi ng iyong araw-araw na rutina, mapapansin ito ng iyong katawan. Mas matatag na mga hakbang, mas malinaw na pag-iisip at mas magagandang araw. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isa pang uri ng manina, kahawig mismo ng iyong utak at meding ang pinakamahusay na natural na pagkain para maiwasan ang pagkawala ng memorya, mapabuti ang daloy ng dugo at makatunang pa sa iyong pagtulog sa gabi. Yan mismo ang susunod nating pag-uusapan. Tara, pag-usapan natin ito. 3. Ang walnuts ang paboritong pagkain ng utak. May isang sandaling hinding-hindi ko makakalimutan. Ilang taon na ang nakalipas. Binisita ko ang isang pasyente na si Harold, isang retiradong guro ng musika na nasa kanyang 70s at kamakailan lang nawala ng asawa. Hindi lang siya nakikipaglaban sa lungkot kundi pati na rin sa kanyang memorya. Nakakalimot siya ng mga pangalan, nawawala ang kanyang mga susi at minsan ay nalilito pa sa pagmamaneho pa uwi. Sa isa naming pagbisita, binuksan niya ang kanyang kitchen cabinet at kumuha ng maliit na garapo na salamin. Sa loob nito ay may mga walnuts. Tumingin siya sa akin at sinabi, "May nabasa ako na maganda raw ito para sa utak at kamukha rin ito ng utak." Tumatak yan sa akin. Hindi lang dahil totoo kundi dahil si Harold sa kanyang tahimik. Ngunit matatag na paraan ay sinusubukang lumaban at sinusuportahan siya ng siyensya. Ang mga walnuts ay kahanga-hanga. Higit pa sila sa simpleng merienda. Isa sila sa pinakamakapangyarihang pagkaing sumusuporta sa utak na ibinibigay ng kalikasan. Oo, kahawig nila ang utak sa itsura. Pero sa chemical na aspeto, mas malalim pa ang kanilang ginagawa. Ang mga walnuts ay mayaman sa alpha-linolenic acid o ALA, isang plant-based omega-3 fatty acid na tumutulong sa pagbuo at pagpapanatili ng membranes ng mga selula ng utak. Habang tayo ay tumatanda, nawawala ang flexibility ng mga membranes na ito. Bumagal ang komunikasyon sa pagitan ng mga neurons. Nagiging malabo ang memorya, ngunit tinutulungan ng ala na manatiling matibay ang mga koneksyong ito at simula pa lang yan, ang mga walnuts ay puno ng polyphenols, makapangyarihang antioxidants, na kayang tumawid sa blood-brain barrier at direktang bawasan ng pamamaga sa neural tissue. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pamamaga ay isang tahimik na pumapatay sa memorya, focus at cognition. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng dementia at Alzheimer's. At hindi tulad ng maraming ibang pagkain, tina-target ng mga walnuts ang pamamaga mula mismo sa pinagmulan. Science on pag-aaral sa Journal of Nutrition ang nagpakita na ang mga nakatatandang kumain ng 1.5 ounces ng walnuts araw-araw sa loob ng linggo ay nakaranas ng malinaw na pagbuti sa processing, speed at mental flexibility. Hindi ito basta numero lamang. Ito ang kaibahan sa pag-intindi ng biro ng mahal sa buhay, sa pag-alala ng kaarawan o sa pagiging aktibo sa usapan, pero may isa pang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang mga walnuts ay naglalaman din ng natural na melatonin, ang hormone na ginagawa ng iyong katawan upang kontrolin ang pagtulog. At habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating melatonin, levels na nagdudulot ng hindi maayos na tulog at mahinang pahinga. Para sa marami sa aking mga pasyenteng nakatatanda, ang simpleng pagdagdag ng maliit na dakot ng walnut sa gabi ay nakatutulong para mas mabilis silang makatulog at magising na mas presko ang pakiramdam. Karaniwan kong inire-rekomenda ang pagkain ng 7 hanggang 9 na kalahating piraso ng walnut bawat araw. Itago ang mga ito sa refrigerator upang maprotektahan ang kanilang masisilang langis na madaling masira kapag nalantad sa init o liwanag. At huwag kang mag-alala sa bahagi pait ng balat nito. Doon nakatira ang marami sa kanilang antioxidants. Isipin mo ito bilang isang maliit na dagdag na proteksyon sa bawat kagat. Hanggang ngayon kumakain pa rin si Harold ng kanyang mga walnuts araw-araw. At kahit na malalim pa rin ang pangungulilan niya sa kanyang asawa, sinabi niya sa akin kamakailan na mas matalas ang kanyang alaala, mas matibay ang kanyang focus at mas buo pa rin ang kanyang pakiramdam sa sarili. Hindi agad babaguhin ng walnuts ang buhay mo sa isang iglap. Pero sa paglipas ng panahon, tahimik nilang inaalagaan ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka, ang iyong isipan. At kung ang walnuts ang pagkain ng utak, ang susunod namang mani ay ang tahimik na bayani para sa iyong blood pressure, paningin at blood sugar ng sabay-sabay. Madapas itong hindi napapansin ng karamihan, pero kapag nalaman mo ang kaya nitong gawin, hindi mo na ito titingnan sa parehong paraan. Pag-usapan natin ito. 4 ang pistachios. Depensa para sa blood pressure, paningin at diabetes.
Nung bata pa ako, ang lolo ko ay may lumang kahoy na mangkok na nakalagay sa kitchen counter. Tuwing hapon, uupo siya sa kanyang armchair na may hawak na isang dakot ng pistachios at isa-isa niya itang maingat na binubuksan. Noon hindi ko yan pinapansin. Parang simpleng ugali lang ng isang tumatandang lalaki. Pero ngayon, sa dami ng alam na natin tungkol sa nutrisyon at pagtanda, napagtanto ko na napakatalino pala ng ginagawa niya. Kahit hindi niya alam ang siyensya, pinoprotektahan niya ang kanyang blood pressure, ang kanyang paningin at magi ang kakayahan niyang kontrolin ng asukal sa dugo. Ang mangkok na iyon ng pistachios ay hindi lang basta merienda. Isa itong araw-araw na dosis ng proteksyon. Ang pistachios ay walang duda isa sa pinaka-underrated na superfoods para sa mga nakatatanda. Madalas silang matatabunan ng masikat na mga pagkain, pero kung ano ang kulang nila sa kasikatan, binabawi nila sa benepisyo. Una sa lahat, isa sila sa mga mani na may pinakamaraming potassium. Umaabot sa humigit kumulang 285 ml na bawat serving. Mas mataas pa ito kaysa sa maraming prutas at gulay at napakahalaga ng potassium para mapanatili ang malusog na blood pressure lalo na pagkatapos ng edad na 60, kung kailan tumitigas ang mga ugat at nagiging mas sensitibo ang katawan sa asin. Para sa mga nakatatanda na gustong kontrolin ang hypertension sa natural na paraan, ang pistachios ay isang matalino at ligtas na kakampi. Mayaman din sila sa dalawang makapangyarihang carotenoids, lutein at zeaxanthin na may mahalagang papel sa kalusugan ng mata. Naiipon ang mga compound na ito sa retina at tumutulong mag-filter ng mapaminsalang blue light na nagpapabagal sa paglala ng age-related macular degeneration. Hindi ito maliit na bagay. Ang pagkawala ng paningin ay isa sa mga pinakakinatatakutang kondisyon ng mga nakatatanda. Doon ang pistachios ay nagbibigay ng banayad, ngunit tuloy-tuloy na suporta para mapanatiling malinaw at makulay ang iyong mundo. Pero marahil, ang pinakaimportanteng benepisyo nila ay ang kanilang tulong sa pagkontrol ng blood sugar. Mayroon silang humigit kumulang 3 gramo ng fiber bawat ounce at mababang glycemic index. Kaya pinapabaga nila ang digestion. Binabawasan ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain at pinapanatiling stable ang insulin levels. Para sa milyon-milyong nakatatanda na may diabetes o pre-diabetes, ang pagdagdag ng isang dakot ng pistachios araw-araw ay maaaring magdulot ng tahimik, ngunit tunay na pagbabago lalo na kung ipapalit ito sa mas processed at matatamis na merienda. May isa pang benepisyo na madalas hindi napapansin kapag kinakain mo ang pistachios na may balat pa. Ang mismong pagbabalat nito ay nagpapabagal sa iyong pagkain. Binibigyan nito ang iyong katawan ng oras para maramdaman ang kabusugan. Kaya mas madaling maiwasan ang sobrang pagkain. Dagdag pa rito, ang mga balat na naipon ay nagsisilbing visual na paalala kung gaano nakarami ang nakain mo. Nang hindi mo kailangang magbilang ng calories o gumamit ng measuring cup, nagiging isang mindful at nakakakalmang ritual ang simpleng pagkain ng merienda. Karaniwan kong inirerekomenda ang humigit kumulang 1 oz bawat araw, mga 49 pistachios. Mas mainam ang unsalted o bahagyang may asin. At kung mamatson kang arthritis o mahina ang lakas ng kamay, hanapin ang mga natural na bahagi bukas na upang mas madali silang balatan. Ang pistachios ay nagbibigay ng isang bihirang kombinasyon, nutrient density, lasa at benepisyong pangkalusugan. Sinusuportahan nila ang iyong puso, ang iyong mga mata, ang iyong blood sugar at maging ang iyong pakiramdam ng kontrol sa sarili mong katawan. Pero heto ang dapat mong malaman. Habang ang 4 na uri ng mani na ito ay kayang iangat ang iyong kalusugan pagkatapos ng edad na 60, may iba naman na tahimik na sumisira rito. Mga mani na mukhang inosente, kahit pa mukhang healthy pero maaaring nadudulot ng pamamaga, nagpapataas ng blood pressure, nakikialam sa epekto ng mga gamot at nagaambag sa brain fog. Karapat-dapat mong malaman kung ano ang mga ito. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung aling mga mani ang dapat iwasan at kung bakit maaring mas nakakasama pa sila kaysa sa inaakala mo. Manatili ka lang dito, nagiging mas nakakagulat ang katotohanan. Una, ang peanuts, ang bomba ng pamamaga. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na pumasok si George sa aking opisina. Siya ay 62 taong gulang, isang veterano ng Vietnam at isang lalaking ipinagmamalaki ang pagiging aktibo. Pero kamakailan sinabi niya na parang may mali. Mas sumasakit ang kanyang mga kasukasuan kaysa dati. Palagi siyang pagod at ang kanyang blood pressure ay unti-unting tumataas kahit wala namang malaking pagbabago sa kanyang lifestyle.
Habang pinag-uusapan namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, may isang bagay na tumatak. Halos araw-araw siyang kumakain ng peanuts bilang merienda. Health speaking naman ito ba? Tanong niya. Ang sandaling iyon ay nagpapaalala sa akin kung gaano pa rin kalaki ang kalituhan pagdating sa mga pagkaing inaakala nating ligtas, lalo na ang peanuts. Ang totoo, ang peanuts ay hindi talaga nuts. Sila ay legumes na tumutubo sa ilalim ng lupa. At ang detalyeng yon ay napakalaki ng epekto dahil sa paraan ng kanilang paglaki. Ang peanuts ay madaling kapitan ng amag lalo na ng isang toxin na tinatawag na aflatoxin. Ang amag na ito ay hindi mo nakikita o naaamoy. Hindi ito lasang kakaiba pero sa paglipas ng panahon, maaari itong maipon sa katawan, makasama sa atay, magpahina ng immune system at kahit magpataas ng panganib ng ilang uri ng cancer. Ang mga nakatatanda na natural ng bumabagal ang detox systems habang tumatanda, ay mas madaling maapektuhan ng ganitong mga hindi nakikitang banta. Pero hindi lang yun ang problema. Kahit wala kang allergy, ang peanuts ay maaaring magdulot ng inflammatory response sa maraming tao. Isang banayad ngunit tuloy-tuloy na pamamaga na nakakaapekto sa mga kasukasuan, puso at kahit sa utak. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi agad napapansin. Hindi ito biglang lumalabas pero dahan-dahan, itong naiipon na nagdudulot ng paglala ng arthritis, mental fog at stress sa cardiovascular system. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas na ng paninigas, ng katawan at madaling pagkapagod, ang ganitong uri ng tahimik na pamamaga ay maaaring lalong magpabigat sa kanilang pangaraw-araw na pakiramdam. Ang peanuts ay maaaring maging gasolina sa apoy ng pamamaga at karamihan sa mga tao ay hindi man lang ito napapansin at nariyan pa ang asin. Karamihan sa mga commercial na peanuts ay roasted at maalat, minsan sobra pa sa alat. Para sa mga nakatatanda na may problema sa mataas na blood pressure na umaabot sa mahigit 60% ng mga nasa edad 65 pataas, ang sobrang sodium na ito ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Idag pa ang hydrogenated oils at mga asukal na kadalasang matatagpuan sa mga commercial peanut butter at ang simpleng merienda ay nagiging araw-araw na panganib. Kahit ang natural peanut butter ay hindi rin ligtas sa usaping ito. Mataas ang peanut sa omega-6 fatty acids na maaaring makasira sa masalang balance ng omega-3 at omega-6 sa katawan. Isang mahalagang salik sa pagkontrol ng pamamaga. Ang kawalan ng balanse na ito ay maaaring makasagabal sa maayos na sirkulasyon, magpalala ng memorya at magpababa ng kabuuang resistensya ng tumatandang katawan. At kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng blood thinners, ang peanuts ay may mga compound na maaaring makaapekto sa absorption ng ilang nutrients, lalo na ang vitamin K. Dahil dito, mas nagiging komplikado ang pag-manage ng mga gamot. Isang hamon na kinakaharap na ng maraming nakatatanda na may iba't ibang iniinom na reseta. Hindi ko naman sinasabing dapat kang mataranta kung paminsan-minsan kang kumakain ng peanuts. Pero kung ikaw ay lang 60 at regular mo itong kinakain, panahon na para seryosong pag-isipan muli ang iyong pagpili. May mas ligtas at mas kapakipakinabang na alternatibo na nagbibigay pa rin ng parehong sarap at crunch ng walang kasamang panganib ng pamamaga at toxins. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na money sa listahan natin ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar? Maaari rin nitong pataasin ang panganib ng kidney stones, makaapekto sa digestion at magdulot pa ng mapanganib na choking incidents sa mga nakatatanda. Isa ito sa mga pinakasikat nun pinakamapanglinlang na merienda. Tingnan natin ang mas malapitan. 2, ang kasus. Ang patibong para sa blood sugar at kidney stones. Ilang taon na ang nakalipas. May pasyente ako na si Linda. Siya ay 7 taong gulang, puno ng sigla at tawa, at mahilig mag-bake ng mga treats para sa kanyang mga apo. Nang magpunta siya sa akin na may reklamo ng pagkapagod, pananakit ng tiyan at bigla, ang pagtaas ng kanyang blood sugar, sinuri namin ang kanyang mga nakasanayan. Sa aking pagkagulat, paulit-ulit na, lumabas ang cash hindi lang sa kanyang merienda kundi pati sa kanyang mga niluluto, smoothie at maging sa mga tinatawag na healthy granola bars na palagi niyang dala sa kanyang bag. Maganda naman ito sa kalusugan, di ba? Tanong niya na may halong pag-asa. Tumatak sa akin ang sandaling iyon dahil ipinapaalala nito kung gaano kadaling magkamali. Kahit ang mabubuting intensyon, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang cashews ay medyo mapanlinang. Mukala silang healthy snack, malambot ang texture, banayad ang lasa at karaniwang makikita sa mga health food stores.
Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may mga panganib na bihirang malaman ng karamihan lalo na ng mga nakatatanda. Una, pag-usapan natin ang blood sugar. Ang cases ay may relatibong mataas na carbohydrate content para sa isang mani. Humigit kumulang 9 gramo bawat ounce at may kapansin-pansing glycemic effect. Ibig sabihin, mas mabilis nilang mapataas ang blood sugar kaysa sa inaasahan mo. Para sa 25% ng mga nakatatanda na may diabetes at 48% na itinuturing na pre-diabetic, ang maliliit na pagtaas na ito ay naiipon at kadalasan ay tahimik ang pinsala. Hindi mo ito agad nararamdaman hanggang sa lumabas ang epekto. Pagkapagod, brain fog o mas mataas na glucose level sa susunod mong check-up. Ang cases ay mayaman din sa tinatawag na oxalates. Ito ay mga natural na compound na kumakabit sa calcium sa iyong bituka na nagpapahirap sa katawan na maabsorb ang mahalagang mineral na ito. Para sa mga nakatatanda na mas mataas na ang panganib, sa osteoporosis at kakulangan sa calcium, nagiging seryosong problema ito. Mas malala pa, ang oxals ay maaaring maipon sa katawan at magdulot ng kidney stones, isang masakit at mapanganib na kondisyon na mas nagiging karaniwan habang tumatanda. May isa pang panganib na madalas hindi napapansin lalo na ng mga mahihirap sa paglunok, isang kondisyon na karaniwan sa mga nakatatanda. Ang causes ay makinis, kurbado at nakakagulat na madaling mapasok sa daanan ng hangin. Sa katunayan, isa sila sa mga mani na madalas sangkot sa choking incidents. Ang creamy na texture ang nagbibigay ng comfort ay maaari ring maging tahimik na banta at panghuli ang usapin ng processing. Hindi alam ng karamihan na ang kaseo sa kanilang hilaw na anyo ay toxic. Naglalaman sila ng urusol ang parehong chemical na matatagpuan sa poison ivy. Para maging ligtas kainin, kailangan silang dumaan sa matinding proseso. Steaming, pagluluto at panganggal ng balat. Ngunit sa prosesong ito, marami sa kanilang natural na nutrients ang nawawala. Ang natitira ay isang mani na masarap na pero kakaunti ang naitutulong. Sa kalusugan at sa ilang kaso nakakasama pa. Kaya naman inirerekomenda ko na palitan ng mga nakatatanda ang cashews ng mas ligtas at mas kapakipakinabang na alternatibo tulad ng almonds o walnuts. 3, ang macadamia nuts. Ang tahimik na nagpapataas ng timbang. May pasyente ako noon na si Carl, isang retiradong engineer na nasa huling bahagi ng kaniyang 60s. Matalasang isip, may magandang sense of humor at disiplinado sa kanyang routine. Pero sa loob ng ilang buwan, unti-unti siyang tumaba. Hindi halata sa una pero tuloy-tuloy. Tumataas na rin ang kanyang blood pressure at madalas siyang nakakaramdam ng bigat pagkatapos kumain. Nang suriin namin ang kanyang diet, natawa siya at sinabi, "Doc, hindi naman ako kumakain ng junk pero gabi-gabi, kumakain ako ng kaunting macadamia nuts. Healthy naman yan sa puso, di ba?" Doon ko nalaman na kailangan naming pag-usapan ito ng masinsinan. Ang macadamia nuts ay parang marangyang treat. Ang kanilang mayaman at buttery na lasa, pati na ang malambot na texture ay nagbibigay ng pakiramdam na espesyal at healthy. At madalas nga silang ipinapakita bilang ganon, lalo na sa mga high-end health food circles. Pero ang alam ng karamihan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang napakataas na fat at calorie content ng macadamia sa bawat kagat. Sa isang ounce lamang halos isang dakot, mayroon ng halos 200 calories at 22 gramo ng taba. Para sa isang taong lampas, 60 na natural nang bumabagal. Ang metabolismo at maaaring hindi na gaanong aktibo, mabilis itong naiipon. Parang kumain ka ng isang buong mini-meal pero hindi ka man lang nabubusog. Ito ang tinatawag kong silent weight gain. Dahan-dahan itong dumarating. Walang binge eating, walang matatamis. Pero unti-unting tumataas ang timbang na mahirap nang ibalik sa dati. At hindi lang iyon tungkol sa timbang, ang macadamia ay isa rin sa may pinakamataas na saturated fats sa lahat ng mani. Humigit kumulang 3 GR bawat ounce. Ito ang uri ng taba na maaaring magpataas ng LDL, kolesterol at magdulot ng dagdag na strain sa tumatandang puso. Para sa mga nakatatanda na kasalukuyang nagmamanage ng cholesterol or blood pressure, ang ganitong uri ng taba ay hindi lang basta walang silbi. Maaari nitong tahimik na sirain ang mga progreso na pinaghirapan mong makamit at nariyan pa ang usapin ng gallbladder. Maraming matatanda ang nagkakaroon ng gallstones nang hindi nila namamalayan. Maaaring makaramdam sila ng paminsan-minsang kabago discomfort pagkatapos kumain pero hindi naman ganong nakakabahala. Ang macadamia nuts dahil sa napakataas na fat content ay maaaring mag-trigger sa paggalaw.
ng mga batong ito na nagdudulot ng matinding pananakit ng maaaring humantong sa emergency na pagpapatingin o kahit operasyon. Ilang beses ko na itong nakita at kadalasan, walang ideya ang tao na may nabubuo na palang problema sa loob ng kanilang katawan. At huwag din nating kalimutan ang kalusugan ng ngipin. Ang macadamia, nuts ay siksik at matigas. Para sa mga nakatatanda na may dental bridges, crowns o sensitibong ngipin, maaaring maging delikado ang pagguya nito. May mga pasyente akong nabasag ang dental work dahil dito na nagresulta sa masakit at magastos na dental procedures. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, maaaring mukhang simpleng indulgence lang ang macadamia, pero may kaakibat itong mabigat na kapalit. Dahan-dahan itong dumarating at kapag nandyan na mahirap na itong alisin, may iba pang money na kayang magbigay ng kasiyahan ng walang ganitong panganib. Pero kung ang macadamia ay maaaring magpabigat sa'yo, ang susunod na money sa ating listahan ay mas nakababahala